Ramiro Laurel Hernandez. Okay, magandang hapon po. Pagpalakas ang palakpak, doble ang ibibigay na allowance. Kaya lang sa susunod, hindi nabibigyan. Biro lang. In-advance lang yan. So bago po sa akin mensahe, kinikilala po si Bukal Pihasan. Nandito rin po ang sa Pambukal, si Bukal J.M. Karain, na susunod na magiging Vice Governor ng Laguna. Again, Attorney J.M. Karain. At welcome po sa mga bagong scholars ng Laguna. Sa unang pagkakataon para tanggap nyo ang inyong allowance. At nagpapasalamat din po kami doon sa mga magulang na sinamahan ang kanilang mga anak. Ginagawa po natin kapag unang bigay ng allowance, kasama yung magulang, parents, ano po? Pero sa mga susunod, pwede naman po hindi na kayo sumama. Gusto lang po namin makita ninyo ang senaryo kung paano yung ginagawa natin dito na bibigay ng allowance dito sa inyong mga anak. Lagi ko pong sinasabi na ang scholars o ang scholar ng Laguna ay produkto ng tamang pamamahala at produkto ng serbisyong tama. So bakit ko po nasabi na yung mga scholar ng Laguna ay produkto ng tamang pamamahala at serbisyong tama? Kasi kapag po tama ang ating pamamahala, na ma-manage ng maayos ang kaban o pondo ng probinsya ng Laguna, mas marami tayong natutulungan. Mas napapalawak ang programa at mga proyekto. Gusto ko lang pong i-report sa inyo yung financial status ng lalawigan ng Laguna. Alam niyo po, kahit sa organization, pinaka-importante yung pong financial management. Kahit sa privado, sa NGOs, kahit sa barangay, munisipyo, syudad, probinsya, o sa national government, o kahit doon sa bahay ninyo, pinaka-importante financial management. Kasi pag bumagsak tayo sa financial management, lahat ng ating plano na dapat ay gastusan, apektado. Kaya nung ako po ay naging gobernador, una kong tinignan yung kalagayan ng pananalapi ng provincial government. Kasi may pangako ako na magbibigay ng serbisyong tama. Ay paano mo mapapalawak yung serbisyong tama kung wala akong bala o kulang ang ating pondo? At noong unang taon ko bilang gobernador, ang pondo na dinatna natin sa Kapitolyo, umaabot lamang ng 4 na bilyon. Kasama na ang supplemental doon, 4 na bilyon. Hindi ho siya malaki. Dahil sa laki ng populasyon ng Laguna, 4 na milyon mahigit. Sa laki ng mga barangay, 681 barangay, yung 4 billion, maliit po yun. Sa katotohanan, halos kasing laki lang siya ng pondo ng mga syudad sa Laguna. Meron nga mas malaki pa, kagaya ng Calamba. So inuulit ko, noong unang taon po bilang gobernador, hindi po ganon katatag ang kalagayan ng ating pananalapin. At ang pinaka-worst pa nito, ang hindi pa maganda, meron tayong binatnang utang na minana ko doon sa aking pinalitan. May utang na 2 bilyon. Kaya sabi ko, ito talaga ang mission ko. Paluguin ang pondo ng Laguna para mas marami ang matulungan. At iahon ang Laguna sa pagkakautang. Yun na po ang inilagay ko sa utak ko. So inayos ang pamamahala sa pera.
yung mga gastusin, talagang hinimay-himay natin. Yung maiiwasan na hindi importante, wag yan. Yung pwede namang bawasan at hindi naman siya mamadali, bawas tayo dyan. Ilagay ang pondo sa mga priority projects and programs, mga immediate na programa at tulong. At unti-unti nga natin nasaayos. Nagbigay tayo ng mga assistance sa iba't ibang LGUs natin, mga munisipyo, para ma-improve ang kanilang tax collection system. Yung mga tax mapping nila, ginawa, computerized, etc., etc. Bakit mo ginawa yun? Kapag ka mas accurate ang collection system ng taxes sa mga munisipyo o ibang LGUs, mas lumalaki ang kanilang income, mas lumalaki din ang share o remittance nila sa probinsya. Nakatulong na ako sa kanila, natulungan pa rin ang probinsya. Pero hindi pa rin sapat. Kahit tumaas na ang ating pondo, dahil gusto natin yung 6,000 scholar na ginatang ko ay taon-taon matagdagan pa. Kapag dinadagdagan ng scholar, dinadagdagan ng medical assistance, dinadagdagan ng mga livelihood program, mga proyekto, mga grants, kailangan dagdag din pondo. Kaya ang naisip natin, sige, total, nasa kapangyarihan ng LGUs, kasama sa kapangyarihan ng provincial government, pwede tayong makipagnegosyo sa pribadong kumpanya o sa private sector. Kaya nga tayo, naging involved tayo dyan. Hindi tayo naging tax dependent o probinsyang umaasa lang sa tax ng tao. Nagnegosyo po tayo. Ano po? Isang example, pinalawak natin ang ating pakikipagnegosyo sa Laguna Water, isang private na kumpanya. Noon, mga 20 million lang, pinakamataas ang nakukuha natin dyan. Pero mas pinalawak natin, pinasok natin ang mga commercial areas at yung industrial area, mga kumpanya. Kaya lumubo yung ating kita. Noong nakaraang taon lang, nakakolekta tayo, isang taon, 361 million. O palakpak tayo. Dahil kami kinukuha ang tinawas. At iba pa. O inuulit ko, ang tinatnang ko sa provincial government, unang taon ko, 4 na bilyon na pondo. May utang 2 bilyon. Ngayon, aalis na ako ng Kapitolyo. Salamat po sa inyo, gagraduate na ako next year. Ang iiwanan ko, ang pondo ng provincial government, annual budget, kasama na yung supplemental dyan, aabot ng 7 billion. Ganun na po lang. At yung utang na 2 billion, dahil masinop tayo sa pera, marunong tayong mag-budget, hindi natin inaaksaya, nakakahulog tayo ng 200 million taon-taon. Kasi sabi ko, magbayad tayo faithfully. Hindi yung hulog-hulog lang, hindi interest lang. Kasi kapag ginawa natin yan, mamanahin pa ng susunod na interest yun, ang utang na yan, manganganak pa ng interest. Kaya nakakahulog tayo ng 200 million isang taon. Nandito na po ako sa ika-10 taon ko. Kaya kasabay matatapos ng aking termino, matatapos na rin ang ating paghuhulog ng utang. So, graduate si Governor, graduate din tayo sa paghuhulog ng utang. So, ang iiwanan ko ay provincial government na mas financially stable, mas matatag, mas mataas ang kapasidad para tumulong. Bigyan ko po kayo ng konkretong, hindi naman tuos, ayaw ko na parang tuos, konkretong example. O, Laguna Scholar, 6,000 kayo, habang tumataas ang collection, pondo, tumataas din. Naging 10,000 kayo, naging 15,000. Itong taong ito, 20,000 na ang scholars ng Laguna. Yung isa pang programa,
special program for employment of students, yung mga kabataan na nag-aaral pero binibigyan natin ng trabaho, part-time. SPES po ang tawag doon, SPES. Nag-umpisa naman, 600. Dinagdagan ng dinagdagan. Ngayong taon ito, almost 4,000 ang SPES natin. At sa susunod na taon, binabalangkas na natin ang ating budget for 2025. Tumaas na naman ang ating pondo. Kaya yung 25,000 na scholars, gagawin na natin 25,000. Magkatagtag ng 5,000 scholar. At yung allowance ninyo na 10,000 isang taon, gagawin na natin, o mamaya ako na sasabihin. Comment ko pa ako eh. 12,000 na. So again, Unahan ko na si Go. Scholar ng Laguna, produkto ng tamang pamamahala at ng servisyon tama. Magkakambal po yan. Yung servisyon tama at tamang pamamahala. Kasi kapag tama ang pamamahala, mas maidideliver mo yung servisyon tama. Kasi kung sasabihin mo servisyon tama, wala namang tamang pondo o wala din tamang beneficiaries. Di ba? So yun po. At sabi ko, sana po, ang matapos lang yung termino ni Governor Ramil. Next year, yung serbisyong tama at tamang pamamahala, kahit tapos na ako, sana magtuloy-tuloy pa rin sa lalawigan ng Laguna. So ano pong gagawin natin? O dapat, kumuha tayo ng tao na ipapalik nyo kay Governor Ramil na totoong magmamalasakit. Inuulit ko po, totoong magmamalasakit na itutuloy yung lahat ng magagandang sinimulan ni Governor Ramil. Eh bakit hindi automatic na kahit sino pumalit sa akin ay itutuloy yung aking mga nasimulan? Aba, siyempre, kapag iba ang pumalit yan at hindi natin kaulam, hindi yan susunod sa aking bakas. Gagawa yan ng sarili niyang bakas. Mag-uumpisa yan ng mga bagong programa na ang intensyon ay siya ang lumutang. Kahit maganda ang tinatnan, nag-iisipin niya, ay kapag itinuloy ko yan, ang maaalala lang yung dating nakaupo. Eh ako na ngayon ang nakaupo, ako na dapat ang naiisip ng tao. Ganun po ang nakakalungkot na bahagi ng politik. But anyway, inuulit ko, bakit tayo mag-uumpisa uli sa simula? Ay kung malayo na ang ating narating at maganda ang ating narating. So, mas sa tingin po natin, mas maganda na ituloy na lamang at dagdagan pa. Sa bagay na yan, nasa kamay ninyo at nasa kalooban ng Diyos. Basta, hinawi ko na ang daan. Binawasan ko na yung mga palakit para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Laguna. Ang ginamit ko pong salita, binawasan. Kasi hindi naman ako perfecto. Hindi ko pwedeng sabihin na hinawi ko na ang daan para naman ang Diyos. Ano po? Marami na tayong nagawa. Para sa ganoon, yung pagsasali natin sa susunod na pamunuan, mas magaan na. Mas magaan na. O, isang example, wala na siyang babayaran na 200 million. Yung 200 million na binabayad sa utang, pwede nang ilagdag na pondo ng iba pang mga programa. Kaya maganda ang ating narating kasi nagsimula tayo ng tama. Dahan-dahan, tinama ang mga dapat ayusin at narito na tayo sa mas maunlad at mas matatag na probinsya ng Laguna. Ayaw ko namang sabihin ng iba na self-proclaim ako na maayos ang ating pamamahala. Taon-taon po, ina-assess tayo ng DILG. Lahat po ng mga gobernador, mayors, binibigyan niya ng grade ng DILG taon-taon. Ang tawag po dyan ay Seal of Good Local Governance. Para din kaming estudyante,
bawat aspeto ng aming panunungkulan, mayroong rating. Ang estudyante, bawat subject, mayroong grade. Diba? Kami naman, bawat aspect ng panunungkulan, mayroong rating o grade din. Ina-average yan. O pwede rin kami bumagsak, pwede rin pasado, at pwede rin excellent awardee or honor. At sa awa po ng Diyos, sa ating pagtutulungan, mga kasamahan po sa panunungkulan, ang Laguna po, taon-taon, hindi ho tayo bumabagsak. Hindi rin po tayo basta pasado lang. Taon-taon, awardee po tayo ng Seal of Good Local Governance. At sa tatlong termino po, hindi naman po sa pagbubuhat din ng bangko, ito ay resulta ng pagtutulungan ng bawat isa. Sa tatlong termino po, 3 beses din tayong nahirap na Outstanding Governor of the Philippines. Kasama na nga po dyan yung mahusay nating pamamahala at pamamahala sa pera ng Laguna. So yun lang po. At maraming salamat po. Magkita-kita muli tayo sa susunod na bigay ng allowance. Wala ba akong nakalimutan? Meron. Yung allowance nyo ng 10,000 per year, dadagdagan na natin ng 2,000. Magiging 12,000. O sabi ng iba, nagdagdag din lang, bakit na 2,000? Hindi man. Dinami-damihan. Alam nyo, parang ang liit lang ng 2,000, ano? Pero 25,000 ang eskwela next year. So lahat, 12,000 per year ang makukuha. Yung kung 25,000 na eskwela, i-times mo sa 2,000, bawat isa, natagdag, that is 50 million. Ganong kalaki. Ano po? Kaya, gawin natin gradual. Huwag kayong mag-alala. Sinisigurado ko, pataas yan, hindi pababa. Dahil ang pamamahala natin, pataas din. Pamangayos din. Dati, ang pondo ng SPES as scholar ng Laguna, 70 million. Isang taon. Pero tayo, next year, aabot na ng 370 million. Hindi na masama yun. Kaya nga po ako ay kagraduate bilang gobernador. Masaya ako na malungkot. Masaya ako dahil nakapagbigay ako ng servisyo tama. Malungkot ako, of course, syempre, nakasanayan ko na ang maglingkod. Hindi ko na alam kung palano po after my term. Hindi natin alam. Alay natin, maging tigabit-bit na lang ako ng bag ng asawa ko. Ano? Anyway, darating tayo dyan. At nandito na yata. Okay, pakikilala ko po sa inyo ang pinakamagandang congresswoman sa buong Pilipinas. Pinakamaganda rin First Lady ng lahat ng probinsya. Okay. Ang asawa ko po ay nakilala ko noong tumakbo kaming konsyal ng Kalamba. 20 years old siya, ako naman 21 years old. Hindi ho kami magkapartido. Tumakbo kaming konsyal. Hindi rin ho kami magkakilala. Pareho kami nanalo. Nangangampanya pa lang kami, tinutukso na kami ng tao na bagay daw kami. Kaya noong kami nanalo, doon na kami nagkakilala sa munisipyo pa noon ng Kalamba. Magkatabi kami ng upuan doon sa sesyon. At habang nagsesesyon, napansin ko, tingin ng tingin sa akin. Obvious na mayroong crush sa akin. Yun, niligawan ko. At naging girlfriend, siyempre. Pero nagpakasal po kami, tinapos namin muna yung 3 termino. Kaya kayong mga kabataan, okay lang yung bahagi ng magiging bata, yung girlfriend, boyfriend.
Pero kung meron kayong goal o pangarap sa buhay, huwag kayong magmadaling mag-asawa. Tapusin muna, abutin nyo muna yung inyong pangarap. So hindi na po kakahaba. Nandito na po ang magtutuloy ng serbisyong tama, Gobernadora Ruth Hernandez.